everyone! Nandito na naman tayo sa isa na namang church adventure. Ngayon, nandito tayo sa Angeles, Pampanga. Isa sa pinakatanyag at pinakamagandang simbahan dito, ang Holy Rosary Parish Church. Tara, alamin natin ang mga fun facts sa kilala bilang Pisamban Maragul. Alam nyo ba na ang Angeles City ay nagdiriwang hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 4 na fiesta kada taon? Una, tuwing ika-2 ng Oktubre, ipinagdiriwang nila ang kapistahan ng Holy Guardian Angels, ang patron saint ng lungsod. Sunod naman, sa ika-2 linggo ng Oktubre, ginaganap ang Piestang Balen o ang La Naval Fiesta bilang parangal sa Our Lady of the Holy Rosary. Pagkatapos, tuwing huling Biyernes ng Oktubre, ipinagdiriwang ang Piestang Apu o ang kapistahan ng Apong Mamakalulu, ang mahal na Poong Kristo. At syempre, tuwing ika-8 ng Disyembre, ginugunitan nila ang anibersaryo ng pagkatatag ng Angeles bilang bayan. Alam nyo ba na ang tawag ng mga taga-Angeles dito ay Pisamban Maragul, na ang ibig sabihin sa Kapampangan ay malaking simbahan. At totoo nga, tignan nyo naman ang napakalaki at napakagandang istruktura nito. Isa nga itong pinaka-iconic na landmark dito sa Pampanga. Kamakailan lang, noong ika-12 ng Oktubre, ipinagdiriwang ng mga taga-Angeles ang kapistahan ng Our Lady of the Rosary o mas kilala bilang La Naval de Angeles. Ang La Naval Fiesta ay isa sa pinakamatandang tradisyon dito sa Angeles City. Nagsimula pa noong Oktubre 1830. Taon-taon, libu-libong devoto ang sumasama sa prosesyon, nagdadasal ng rosaryo at dumadalo sa mga misa bilang pasasalamat sa mahal na Birhen. Ipapakita ko sa inyo ngayon dito kung ano yung mga makikita nyo dito sa tabi ng simbahan. Surprisingly, ang daming school na malapit dito, katulad ng Holy Angel University, Holy Family Academy. Yon, isa pa yon. Mas madami din kainan dito. Parang, if you're aware of Bancheto, parang ganito yung style niya dito. So, I'll show you. Daming mga kainan. Hindi ko alam kung ngayon lang may ganito dahil fiesta. I'll show you. Yan, may mga kwek-kwek na pwedeng mabili. May mga fishball, may mga kikiam, siomai, mga mahilig sa tusok-tusok. Wow, leche plan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ay, may mga leche plan. Yes, ma'am. Thank you po. Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, madam. Since birth season na, uso ang bibingka, puto bongbong, leche plan. Kayo, anong favorite nyo? Bibingka, leche plan, or puto bongbong? May mga nagbebenta din ng mga flowers. At ito ang view ng simbahan pagka nasa park ka. Diba? Napakaganda. May mga nagbebenta rin ng mga delicacies ng Pampanga. Ano nga po ulit tawag dito, ate? Araro. Magkano po ito? 70. 70. Wow. Sige, bibili ako later. Ito naman ay ang puto seco, product of the Philippines. Pero ang favorite ko dito is tong araro. Favorite. Bibili tayo nito. Ano po ito, ate? Chicharon. Ah, chicharon. Okay. Ito is Sweet corn. sweet corn. Ito toasted. Toasted bread? Ah, okay. Pero mas sikat tong araro, di ba? Sa Pampanga. True.
Sarap. Matarap to eh. Nakabili na tayo ng araro. Every time na nandito ako sa Pampanga, not really every time, but during my childhood, talagang isa sa mga binibili namin dito is yung araro. Kasi masarap siya. At saka bili din tayo ng puto bumbong. Ang pistang ito ay bahagi rin ng Fiestang Puyat, isang malaking selebrasyon sa buong lungsod tuwing Oktubre. Kasabay nito, ginugunita rin ng mga taga-Angeles ang kasaysayan ng kanilang kalayaan dahil dito rin nilagdahan ang proklamasyon ng pagiging malaya ng kanilang bayan noong kalagitnaan ng Oktubre. Kaya, tuwing Lanaval, hindi lang relihiyon ang pinagdiriwang nila, kundi ang kasaysayan at pagkakakilanlan ng Angeles City. Sa gitna ng lahat ng kasiyahan at pananampalataya, naroon ang Holy Rosary Parish Church, dating tinatawag na Santo Rosario Church. Ito ang sentro ng pananampalataya ng mga taga-Angeles, isang simbahan na higit 141 taon nang nakatayo. Ang simbahan na ito ay itinayo noong panahon pa ng mga Espanyol. Sinimula noong ika-18 ng Oktubre, 1877 sa pangunguna ni Don Mariano Henson at ng mga pamilyang nagtatag ng Angeles City. Pero, alam niyo bang ginawa ito sa pamamagitan ng sistemang tinatawag na Polo y Servicio? Ibig sabihin, nagtatrabaho ng mga Espanyol ang mga Pilipino noon ng walang bayad sa pilitang paggawa para sa simbahan. Tayo kila ate. Hello po. Pabili po ng puto bumbong. Magkano po? Yung pong may leche plan, 95. Sige po, yung may leche plan. Isa lang po. Gaano po, yung leche plan po ba is nandun sa ibabaw? As in buo or ilang? Ah, okay. Pero magkano po yung leche plan nyo lang? 100, madam. Ay, 100. Sige, isa pong puto bumbong na may leche plan. Thank you. Yes, everyone. Enjoy your day and night. Have a good night. Noong ika-14 ng Abril, 1886, natapos ang kalahati ng simbahan. At noong ika-17 ng Setyembre, 1891, natapos naman ang dome at kabuuan nito. Nasira ang kampanaryo ng simbahan noong ika-2 digmaang pandaigdig, pero muling itinayo ito sa tulong ng mga sundalong Amerikano noong dekada 1940. Hanggang ngayon, matatag pa rin itong nakatayo bilang saksi sa kasaysayan ng lungsod. Ang simbahan ay inialay sa Our Lady of the Most Holy Rosary. Kaya, tinatawag din itong Our Lady of the Most Holy Rosary Parish Church. Noong ika-12 ng Pebrero, 1896, formal itong inialay sa Mahal na Birhen. Mula 1877 hanggang ngayon, patuloy na nakatayo ang Holy Rosary Parish Church bilang simbolo ng pananampalataya, kultura at katatagan ng mga Kapampangan. Sa bawat sigaw na Viva Lanaval! Naririnig natin ang tinig ng isang bayan na buo sa pananampalataya at pagmamahal sa kanilang patrona. Pero hindi lang bilang simbahan ang Pisamban Maragol. Naging bahagi ito ng madidilim na bahagi ng ating kasaysayan. Noong panahon ng Revolusyon, sa likod mismo ng simbahan ang naging execution ground ng mga rebelding Pilipino. At pagkatapos noong panahon ng Amerikano, ito ay naging military hospital ng mga panahon na yon. Apat na pista, apat na dahilan ng pasasalamat, tunay na makikita dito kung gaano kalalim ang pananampalataya ng mga Kapampangan. Kaya, kung mapadpad kayo dito sa Pampanga, huwag niyong palampasin ang pagkakataon na makita at maranasan mismo ang Lanaval Fiesta. Magdasal, magpasalamat at damhin ang diwa ng pagkakaisa ng mga taga-Angeles. At ito ang ating faith and culture trip. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa susunod pa nating simbahan at makasaysayang lugar. Hanggang sa muli, Viva Lanaval de Angeles!